sa trabaho. Trabaho. Ito ang ating paksa. Ngunit bago lahat tayo muna yung manalangin. Panginoon, salamat po na may kayaan kaming sumampa sa inyo anumang oras, anumang sandali. Lalo po sa pagtitipon ng inyong pong mga tao. Ang namin na kayo po ang masentro sa aming pong pagpupulong na ito. Mauwi sa iyong kapurihan, kaluladian. At para din po sa aming pong kapakinabangan na kami po ay tumibay sa aming panampalataya. At naway magigtas din po kayo sa aming pong kalagitnaan. Lahat ng ito isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Trabaho. Ang nais kong bahagi ngayong gabi ay yung banal na uri ng trabaho. Kung halimbawa, natanggap kayo sa isang kumpanya at kayo ay magsisimulang magtrabaho at ang pinirmahan yung kontrata sa sweldo ay 2,000 isang araw. Ano kaya maging damdamin ninyo? 2,000 araw-araw sa loob ng 5 araw. 10,000 sa loob ng isang buwan. 40,000. O halimbawa naman nag-apply kayo sa dinami-dami ng nag-apply pa 1,000, ngunit 3 o 4 lang kayong napili para magtrabaho sa isang napakayamang tao. At ang sweldong ibibigay sa inyo araw-araw ay 10,000. Pero ang sweldo pangako. Hindi mo alam kung kailan ibibigay. Ano kaya? Magiging masaya ba kayo? Magmamasipag ba kayo sa trabaho? Gagawin niyo ba ang lahat ng inyong makakaya? Dahil 10,000 araw-araw ang inyong sweldo, kaya nga lamang ay pangako. Ang trabaho ay isang mabigat na gawain niya. Ngunit, napapagaan ang trabaho depende sa kalagayan ng puso at motibo sa paraan ng pagkakatawag sa iyo. Ang tunay na trabaho ay isang malaking pribilehiyo. Sa aklat ng Mateo, ang Panginoong Hesus ay mayroon siyang mga alagad na nagtatrabaho sa Kanya. Ngunit, walang katiyakan na sweldo. Ngunit, ang pangako ng Diyos ay walang hanggang halagang sweldo. Subalit, itong mga alagad na ito, sa kabila ng wala silang katiyakan kung kailan darating yung pangakong sweldong yun, sila ay may kagalakan. Itinataya nila ang buhay sa trabaho nito. Ginagawa nila ito dahil sa paniniwala o pananampalataya sa pangako ng Panginoong Hesus. Na bilang mga mananampalataya, kailangan nating taglayin ang ganitong ugali ng mga alagad ng Panginoon. Na makikita natin dito sa Matthew chapter 4 verse 19. Sa ating paglilingkod sa Kanyang kaharian. Nabasahin natin Matthew 4:19. Ang konteksto, matapos na tawagin ng Panginoon isa-isa ang Kanyang mga alagad sa kaligtasan, sila ay bumalik sa kanilang mga trabaho bilang mga mangingisda. Karamihan sa kanila. Subalit muli silang tinawag ng Panginoon upang sila ay maglingkod sa Kanya, magtrabaho sa Kanya. At ganito ang sinabi niya sa verse 19. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At ang tugon ng mga alagad niyon, kaagad sila ay sumunod, iniwan nila ang kanilang mga dating trabaho. Na bakit kailangan taglayin natin ang ugali ng mga alagad na ito? Mayroong 3 panawagan sa tawag ng trabaho. Sa ating text, mayroong 3 na panawagan. Una, ang trabaho ito ay mula sa panawagan ng isang persona. Ikalawa,
ang panawagan ay mula sa panawagan na nakakahamong gawain. At ikatlo, ito'y panawagan sa layuning mayroong gantimpala. Una, panawagan ay mula sa banal na persona. Kalawa, panawagan na nakakahamong gawain. At ikatlo, panawagan sa layuning may gantimpala. Isa-isahin natin, mga kapatid. Kailangan natin taklayin ang ugali ng mga alagad ng Panginoon na agad sumunod, na wala man lang pagtatanong, wala man lang reklamo. Dahil ang tumawag sa kanila ay isang banal na persona. Banal na persona. Now, kung ating babasahin muli ang ating text, ganito pagkakasabi. Sinabi niya sa kanila, sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Na ang paglilingkod sa Diyos ay pagsunod kay Kristo. Ang ministeryo sa lupa, kung sa tao, yan ay trabaho. Pero pag ministeryo patungkol sa karya ng Diyos, ito ay paglilingkod. At ang paglilingkod ay isang banal na panawagan. Ito ay panawagan ni Kristo. Now, mayroong dalawang uri ng tawag ang Panginoon sa Biblia. Dapat nating malaman. Una, ang unang tawag, tinatawagan ng Panginoon ang mga tao upang maligtas. Upang maligtas. Sapagkat si Kristo, sabi nga sa Matthew 1:21, na siya ay ipapanganak mula sa isang birhen at tatawaging pangalang Jesus, ang ibig sabihin, tagapagligtas ng kanyang mga tao. Lucas 19:10 na sinasabi na naparito ang anak ng tao, si Kristo, upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Yan ang unang panawagan ng Panginoon upang maligtas ang tao. Ikalawang panawagan ay yung sa mga naligtas na sila ay maglingkod sa ating Panginoon. Gaya ng binasa natin, Matthew 4:19, muli niyang tinawag ang kanyang mga alagad. Bagaman tinawag niya ng una upang sila maligtas, ngayon naman tinawag sila upang maglingkod. At ang paglilingkod ay ang pagsunod sa kanya, sa isang banal na persona. At sa mga Kristiyano naman, ganito ang sabi sa Romans 12, verse 4 to 8. Ang sabi, sapagkat kung paano sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya, ay gamitin mo ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod, ay sa paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa pagtuturo. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. Dito pa lamang sa mga talata nito, pinapakita na maraming klaseng tawag ang Panginoon sa mga taong kanyang naligtas o iniligtas. Pero isang tawag ng Panginoon sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay mula lamang sa Kanya at ngayon siya'y tumatawag ng mga naligtas sa iba't ibang paraan. Anong layunin? Lahat ng mga mananampalataya o lahat ng mga naligtas, tinatawag sila ng Panginoon na kanilang ipatutuo si Kristo. Gaya ng ating binasa sa Romans 12, may iba't iba. Pero ating dalhin sa ating pansariling panahon. Marahil, tinatawag ka upang ipatutuo mo si Kristo kung ang trabaho mo ay doktor. Hindi ka nagtapos sa isang doktor, hindi ka pinag-aral ng iyong mga magulang, hindi ka iginatong ng mga magulang dahil sa kanilang gusto lamang, kundi sa biyaya ng Panginoon, nagawa nila yon upang abutin mo pagiging doktor, upang sa pagiging doktor mo ay magiging epektibo ka na magpatutuo kay Kristo. Hindi aksidente, anuman ang calling natin. Tawag yun calling. Halimbawa, kung ikaw ay isang engineer, hindi ka basta dumating sa lugar na yan na wala ang biyaya ng Panginoon.
Higit mo siyang may papatutuo sa mga tao. Engineer ka, marami kang taong kahalubilo. O di kaya ikaw ay isang teacher, isang guro. Dapat sa inyong pagiging teacher ay dapat ipahayag mo si Kristo, ipatutuo, paglilingkod mo sa Kanya. Dahil ang pagsunod ay kay Kristo. At ang sinusundan ay ang isang banal na persona. O di kaya kung ikaw'y natrabaho sa call center, bakit ka nandyan? Dahil ba sa husay mong sumagot ng interview? Dahil ba sa ikaw ay pinag-aralan? Bakit napakaraming mga tao nag-a-apply, hindi natanggap, ngunit ikaw natanggap ka? Dahil ang layunin, ipatutuo mo si Kristo sa iyong calling. Calling yan eh. Kung ikaw ay isang waiter, ganun din. Kung ikaw ay isang manager, kung ikaw ay isang chief cook, di ba? Kailangan din ipahayag mo si Kristo. Kahit ikaw ay isang jeepney driver. Ikaw ay isang janitor. Ikaw ay isang bus driver. Ikaw ay isang konduktor o kolektor. Tawag yan. Calling yan. Ikaw ay isang labandera, kusinera o chismosa. Gamitin mo ang pagiging chismosa mo sa pagpapatuto kay Kristo at hindi sa paninira ng tao. Gamitin mo yun. O di kaya isang plain wife. Isang ordinaryong asawa na nasa bahay. Kailangan pa rin ipatutuo si Kristo sa iyong ugali, sa iyong buhay, sa iyong pagtitiis. Ganon din. Kahit ikaw isang caregiver. Lahat na ng nagagawa natin, sa amang lugar tayo nilalagay ng Panginoon, that's a calling. Tawag yan para maglingkod sa Kanya, sa Kanyang persona. Kahit na ikaw isang basobero. Kaya yung trabahong tinataglay natin, pag sabing driver lang, ako'y driver lang, isang jeep, hindi lang. Calling yan eh. Ako po isang driver. Ako po isang basurero. Bakit? Kaya ba yung trabaho yun? Mas nakakaya magnakaw, magsinungaling. Di ba? Kaya sa basurero, alam, ang laki ng pakinapan ng basurero sa ating community. Calling yan. Pati mansismosa eh. Hindi dapat gamitin sa kasama, kundi gamitin sa ikapupuri ng ating Panginoon. Kaya, trabaho ito. Kung sa tao tayo naglilingkod, trabaho, tawag. Pero kung sa Diyos tayo naglilingkod, ang trabaho, ang tawag dyan ay paglilingkod. Pareho lang yan. Kaya may paglilingkod, masabi natin, o di kayo trabaho, parehong banal yan. Banal na trabaho yan. Pero dito sa ating binasa, ang tawag dyan ay paglilingkod sa isang ministeryo. Ito ay tawag mula sa personal ng Panginoon. Kaya nga, ang maging isang tagapaghayag o tagapag-share ng pangalan ni Kristo, anuman ang calling natin, anumang trabaho natin, isang privilege. Privilege mga kapatid. Kaya bawat trabaho ating natatanggap, dapat ating pasalamatan ng Diyos dahil ang Diyos may layunin dyan. Hindi ka basta-basta nilagay dyan. Ay kung wala kang pinag-aralan, pero nilagay ka dyan. O di kayo naman, ang kaastang ng pinag-aralan, pero hindi siya matanggap-tanggap. Bakit? Hindi yun ang para sa kanya. So, ang trabaho ay isang panawagan mula sa isang banal na persona. Ito'y mula sa ating Panginoon. Ikalawa, panawagan na ito ay isang hamon, nakakahamong gawain. Now, tignan niyo muli ang ating text. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong, isang hamon yan, gagawin ko kayong mga mamalakayan. Gagawin ko kayo. Ibig sabihin, sa iyong trabaho o sa iyong katungkulan, hindi nangahulugan hanggang dyan ka lang. Merong gagawin ng Panginoon kung atin siyang binibigyan ng kaluwalhatian sa ating trabaho. Imbis na magreklamo, imbis na mag-absent, imbis na magluko sa oras, imbis na sinungaling sa trabaho, kung anong pinagagawa, dapat gawin natin ng buong puso, gaya na sinabi ng Panginoon sa Colossians at saka sa 1 Peter, na kung kayo'y nagtatrabaho sa tao, gawin niyo itong pagtatrabaho sa Panginoon. Bakit? Dahil lahat ng calling, lahat ng trabaho ay mula sa Diyos. Mula sa Diyos yan. Kaya dapat,
Kaya napakasama ko yung magnakaw ka sa kapwa kong gagawa. Kaya nga isang kasalanan mabigat yun. Ito yung nakakahamong gawain. Tingnan nyo, sabi, gagawin ko kayong mamamatay. Malaking hamon ito para sumunod sa yapak ng Panginoon. Hindi ka maaaring gagawin ng Panginoon kung anong gusto mo, kundi gagawin ka ng Panginoon sang-ayon sa gusto niya. Ang laging panawagan ng Panginoon sa atin, sumunod kayo sa aking yapak. Hindi sinabing, gawin ninyo yung aking pagkakapako sa krus. Hindi, kundi sumunod kayo sa aking buhay, halimbawa o sa yapak. Kaya isang malaking pag-aalay ang sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamalatayan. Gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Agad silang sumunod. Hindi na nila na-realize na kanilang pagsunod hanggang kamatayan ni Kristo. Nalaman lamang nila ito habang sila'y sumusunod kay Kristo, nagtuturo ang Panginoon na ang tao, anak ng tao, ay dapat siya'y magpasakitan, siya'y papako sa krus, at sino mang nais sumunod sa akin, ay dapat kalimutan yung kanyang sarili at magpasal siya ng kanyang sariling krus. Ibig sabihin, ganun din mangyayari. Kaya hindi pala masarap ang maglingkod sa Panginoon. Alam mo, hindi masarap eh. Halimbawa, ikaw manager, tapos ikaw isang Kristiyano, hindi po masarap magpatotoo. Dahil lahat ng pagtatawa ay pagtatawanan ka. Dahil kay Kristo. O ikaw naman ay isang ordinaryong helper na sa isang truck, sino maniniwala sa iyo? Boss mo, may pinag-aralan yun. Isang malaking trabaho. Kailangan dito ang pagtanggi sa sarili. It's a privilege talaga. Now, tingnan natin na ang pagdurusa, tulad ng pagdurusa ni Kristo, ito ay isang katalanganang na gawain. At dito tayo pinasunod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Hindi siya sinabi, sumunod kayo sa takbo ng sanlibutan, sumunod kayo sa paraan ng mga magagaling sa business. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Bakit? Ito ang pinaka-the best. Ginawa ni Pablo ito, ginawa ni Pedro ito, ginawa ng mga alagad ito. At gagawin natin ito. Para bakit tayo maglilingkod kay Kristo? Bakit natin susundin kanyang yapak? Kailangan magbuwis tayo ng buhay. Ganito ang sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 2, verse 10. At sabi ni Pablo, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. May mga tao ng Panginoon dyan sa ating kapaligiran, mga hinirang ng Panginoon. Ngayon, kung walang mag-share, walang maglilingkod kay Kristo, walang magpapaluto kay Kristo, hindi sila makakarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Si Pablo, gano'n ang ginawa niya, tinanggap niya lahat ng pagtitiis. Alam niyo ba ang buhay ni Pablo? Ilang beses siyang muntik ng malulod, hinagupit siya, binugbog siya, halos mamatay siya, pinagbabato siya ng malaking bato. Pero hindi siya tumigil. Tiniis niya lahat ng ito dahil alam niya sa bawat lugar na kanyang kinalalagyan, ano man ang kanyang trabaho, anong posisyon doon, may mga tao ang Diyos doon na kailangang maligtas. Kaya sabi dito, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Sa pamilya natin, kung ang unang naging Kristiyano ay mga anak, pagtatawanan ka ng iyong nanay, ng iyong mga magulang, kailangan mong pagtitiis niya. Hindi mo sila mababago sa iyong ugali, kundi mababago sila sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kung ikaw na may magulang, susuwayin ka ng iyong anak. Kasabihin, ay lumang tugtugin kayo, moderno na yun, ito na buhay na yun. Alam niyo ba sa aklat ng Acts, nung sumilang ang iglesia, unang iglesia, yung mga anak pinalayas ng kanilang mga magulang sa kanilang tahanan. Pinagsisipa sila. At yung mga magulang din naman, pinagsisipa din ng mga anak. Dahil ang mga magulang ay naging Kristiyano, kaya ang lahat ng Kristiyano, nagkasama-sama, gutom sila.
Dahil mismong lupa nila, inaangkin ng mga unbelievers, pinagagawa nila ng titulo, kinukuha, wala silang makain. Ganon katindi ang pagiging isang Kristiyano, inaalimuran ng kapwa-tao. Pero hindi sila sumuko, dumami pa ng dumami lalo dahil sa kanilang pagtotoo na sa bagamat sila'y naghihirap, may mga kapatid na tumutulong at sila'y nakakain at sila'y nangangaral. Parami ang mga Kristiyano hanggang sa ating panahon. Dahil mayroong tumatayo, sumusunod sa panawagan ng isang banal na persona at sumusunod sa nakakahabong gawain. Nakakahabong talagang gawain. Kaya isang karangalan ang mapabilang sa mga pagdurusa ng Panginoon. Isang karangalan. Dahil ang totoong kaligtasan natin, hindi lamang tayo binigyan ng pananampalataya upang maligtas, kundi binibigyan din tayo ng Panginoon ng pagdurusa sa ating kaligtasan. Tingnan niyo Philippians 1:29. Philippians 1:29, dito sabi, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, hindi lamang para maligtas, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya isang karangalan po na tayo po'y nagtitiis dahil tayo naglilingkod kay Kristo. Ano man ang trabaho ninyo? Kung ikaw walang trabaho na sa bahay, kung ikaw mister, parangalan mo ang Panginoon dyan sa iyong mga anak. Yun ang pagkakataon na dapat mong pangunahan ng mga anak mo para dalhin sa Panginoon Kristo sa magitan ng personal devotion, family devotion. At hindi lang yan, gaya na sinabi rin sa Philippians chapter 3, verse 9 hanggang 12, ito yung pagtuo din ni Pablo, na ginagawa niyang paglilingkod, hindi ba para magkaroon ng isang malaking katungkulan, tulad sa mga karamihan sa trabaho sa buhay na ito, na hindi na alam na ang kanilang trabaho ay foreign ng Panginoon. Kinukuha nila para inaakal nila na sa kanilang galing, sa kanilang pag-aaral, pinag-aralan, kaya nila na nakuha yung posisyon yun. Kaya nangyari, di ba rin makatapak ng mga tao para lang umangat ang kanyang pwesto. O di kayo naman, mababang pwesto, pero sip-sip, maraming nasasaktan. Pero hindi, si Pablo, na siya dapat nating tularan ng mga alagad, kahit na sila inaalimuran, tinitiis nila. At ang kanilang anumang pakinabang nila ay hindi niya tinitignan na ito ay ipagmamayabang niya. Kaya sabi niya rito sa Philippians 3:9, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran mula sa kautusan. Kasama ni Pablo, sa aking paglilingkod, matagpuan ako ni Kristo na hindi ko tinataas ang aking katwiran. O hindi ako gumagawa para ako'y sumikat. Sabi niya, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. Ang katwiran buhat sa Diyos na batay sa panampalataya. Ang kanyang paglilingkod ay ang Diyos ang maluwalhati sa kanya. Ang Diyos ang napaparangalan sa kanyang ginagawa. Verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Alam mo yun? Tiniis niya lahat ng bagay. Alam niyang wala siyang makukuha sa lupa. Pero ang kanyang hilangan ay makilala pa niya ng higit si Kristo. Pagkaroon siya ng totoong fellowship kay Christ. Verse 11, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Yun ang kanya. Na magkaroon siya ng katiyakan na siya man, kahit mamatay siya, ay muli siyang mabubuhay pagdating ni Kristo at makakasama sa kanyang sariyan. Ito yung hamon, mga kapatid, mga kaibigan. Unang-una, tawag yung ginawa ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. At kung ito ay ligtas na, ikaw ay tinatawag para maglingkod sa Kanya. At huwag mong malitin ang lingkod nito sapagkat ito ay isang banal na panawagan ng isang persona. Ikalawa, ito ay nakakahamong gawain. Talaga namang magbibigay ka ng iyong buhay, na iyong panahon alang-alang kay Kristo. Hindi para sa iyong sarili o kayo namang tao. At ikatlo, ito yung panawagan sa layunin may gantimpala. Mayroong layunin ang tungkulin natin dahil mayroong gantimpala. Tiyak na gantimpala, pangako yun. Pangako yun. Now, paano natin malaman na
na darating ang pangako yun doon sa ating calling dito sa lupa. Kapag kayo ba nagtrabaho ay may sweldo? Natural. Kung dito sa lupa, literal ay tumatanggap tayo ng sweldo, gaano pa kaya ang pangako ng Diyos? Check yun. At ang katunayan nito sa ating ginagawa. At pag ikay nagtatamad-tamad, ano ang ginagawa? Baka tanggalin ka sa trabaho. Mayroong gantimpala ang paglilingkuran. Na hindi kinakailangan maging pastor ka, hindi kinakailangan maging deacon ka. Kundi anuman ang kalagayan mo, anuman ang trabaho mo, saan ka man dinadala o saan pwesto ka man, ipaglingkuran ng Panginoon. Paano? Ipatutulong siya. Tingsin mo lahat, alang-alang sa mga hinilang. Alang-alang sa mga hinilang. Ang sabi ng Panginoon sa ating text, sa isang layunin, nasabi nito, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin kayong mga mamamalakayan ng mga tao. Now, ng mga tao, mamamalakayan ng mga tao. Ano po ibig sabihin doon? Siguradong mayroon kayong mahuhuling tao. Tulad ng sweldo, tulad ng negosyo. Kapag kayo ay nagtinda ng banana queue, sigurado sa buong maghapon, ay meron kayong kita kahit paano. Ganun din sa pangingisda. Bihira yung mabadoy. Bado. Sa Bisaya kasi yung bado, ibig sabihin, walang nahuli. Hindi badoy pala. Bihira yung mabadoy. Now, ang pangingisda, tingnan yung picture ng mangingisda. Sino mangingisda rito? Sino mangingisda rito? Alam ko si Ruben, mangingisda yun. Di ba? Sa pangingisda, enjoy ang mga tao. Di ba? Yung aming pinsan lang si Tini, Pastor Tini. Walang ginawa yun sa magkapong, kundi mamasul. Mahusay mag-target ng isda kung saan-saan. Hinahagis yung kanyang taga sa Bisaya, tawil. Makikita mo, talagang may huli siya. Now, ang pangingisda ay magaang na trabaho. Magaang na trabaho ito. Pero, kailangan dito ang pagtitiis. Kailangan dito ang tiyaga. Kailangan dito ang sipag. Dahil pagka hindi ka nagsusumipag sa araw-araw, hindi ka makakain isda. Dapat mangisda ka talaga. At kung hindi ka magtitiis, wala kang mahuhuli. At kung wala kang tiyaga, wala ka rin talagang mahuhuli. Now, dito inilarawan ng Panginoon yung ating pagpapato, yung ating paglilingkod bilang mamamalakayan ng tao. Sigurado sa balipon, mayroong mga hinilang dyan. Mayroong mga totoong pinili ng Diyos dyan. Mayroong talagang maliligtas dyan. Ang kailangan na natin, magtiyaga, magtiis, magmasipag. Hindi mo basta-basta mababago utak ng tao. Sabihin mo, tanggapin mo si Kristo. Ano yan? Yung pera yan, tatanggapin ko. Kristo, hindi mo nakikita yan. Pagtatawanan ka talaga. Marami ang mga salitang hindi mo magugustuhan kapag ikaw ay naglingkod kay Kristo. Pero pagdating sa mamamalakayan ng tao, kakaiba ay sa pangislang literal. Dahil, hindi lamang dito kailangan ng pagtitiis, pagtsatsaga, at sipag. Kailangan dito ang pagtalikod o pagtanggi sa sarili. Minsan, sa paglilingkod natin bilang Kristiyano, para tayo ay makaakay ng mga kaluluwa, minsan kailangan tayo pang gumastos Tayo pa dapat gumastos. Minsan man, kailangan natin kumain. Kailangan din natin magpatulog. Pero ang mga isda, ang nangangawil may baon-baon palagi, may kamote, may saging, may suso, diba? Nasa bulsa may sili pa nga dito para pampagana. Kahit kamote lang, tapos asili, masarap na kain na yun. Pero minsan, sa isang mga ngaral, sa isang lingkod, ano man ang inyong calling, ano mang nasaan man kayo,
Kailangan ditong pagtitiis. Tagyan ng sarili. Hanggat maaari, mayroon kang pagkain at mayroong lumapit sa iyo na isang taong nagugutom. Ang alam mong may mga hinilang ang Panginoon, di mo alam kung ito hinilang, ibibigay mo talaga eh. Okay? Yun ang kailangan natin. Kailangan talaga tayong magtanggi ng ating sarili. Pero, dumidepende tayo sa kilos ng Espiritu. Kailangan dito ang Diyos na siya ang dapat napupurihan. Maraming isang nakikita nag-share, no? Nakikipag-debate. Nakikipag-away. Hindi, mali ka yan eh. Mali ang turong yan. Si Kristo, hindi yan tao. Diyos yan. Hindi natin maakay yun. Kailangan natin ang nababaang puso. Hayaan natin ang Espiritu ang siya magbago ng tao. Hindi mo mababago ang sarili ng isang tao sa iyong sariling paraan kapag umwersa. Kundi hayaan mo mula sa iyong mapagpakumbabang puso, may share mo ang Ebanghelyo ng Kristo. Now, bakit kailangan natin ang mga bagay nito na ating binanggit? Kailangan pagpapakababa, pagtitiis, pagtatsaga sa pagsishare ng gospel. Pero tatlong bagay na dapat natin malaman. Tatlong bilang. Una, ito. Huwag ninyong kalimutan. Ang tao ay likas na rebelde at kaaway ng Diyos. Kaya mabigat, mahirap ang mag-akay ng tao. Mahirap ang magtuwid ng tao. Mahirap ang magbago ng tao. Hindi natin kaya yun. Tanging Diyos lang ang makapagbabago ng buhay at puso ng tao. Ngayon kung pinipilit mo nasa iyong lakas, nasa iyong pwersa ng salita, nasa iyong paraan ng pagkastigo, magkakamali ka. Mag-aaway lang kayo. Magdidebate lang kayo. Hantol lang kayo sa di pagkaunawan. Hantol lang kayo sa hiwalayan. Hindi mangyayari. Ngunit ang Panginoon, ang Diyos, paano niya inaakit ang mga tao? Tingnan niyo ang sabi sa verse at Romans 8, verse 5. Sabi niya, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng mga kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kung tayo po ay nagsishare dahil sa ating husay at galing, papuwersa sa tao, laman yan, dapat lumipindi kayo sa Espiritu. Ang Espiritu lamang ang makapagbabago. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kung ating pamamaraan, pinupuwersa natin ang tao magbago, kamatayan palalo ang ating dalang. Hindi sila mapabago. Pero kung tayo nagtitiwala sa Espiritu, ano mo yung Espiritu? Ang salita ng Diyos, buhay yan. Tanda natin si Kristo, paano siya, ang Diyos, paano niya pinakita ang kanyang pag-ibig sa mga taong makasalanan. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 5:8. Romans 5:8. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Paano na pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin ng mga rebelde? Paano daw? Habang tayo'y makasalanan pa, at si Kristo ay namatay para sa atin. Kailan namatay si Kristo sa atin? Para sa atin? Nung tayo banal? Nung tayo nagbago na? Nung tayo naging tapat na, hindi na sinungaling? Hindi. Namatay si Kristo sa ating pagkasinungaling, pagkarebelde. Dahil ang kamatayan ni Kristo lamang ang pagbabago ng tao ng pag-ibig niya. Sinampalataya. Kaya nga kung laman sa laman, gulo lang yan. Kaya, ang paglilingkod kay Kristo, kailangan dito ang pagtitiis. Kailangan dito ang tiyaga. Kailangan dito ang sipa.
Pag sinabi kong pagtitiis, gaano mang kahabang panahon nang hindi pagbabago ng tao, pagtiisan mong si Rina. Gaano man siya kasama, karipil at sinungaling, pagtyagaan mo. Dahil nababatay sa iyong pag-ibig ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang baguhin ang puso ng isang tao. Gaano mo siya rebelde na, tumigil ka na, tigil na yan. Tigilan dito ang kasipagan. Kailan pa kayo lang po ang maglingkod sa Panginoon? Manila. May isang privilege. Ikalawa, dapat natin tandaan na sa ating pag-share, sa ating paglilingkod, saan mang laraman tayo ng calling, malalaman natin na ang tao ay ganap na masama sa kanyang sarili. Ganap siya masama. Ibig sabihin, patay siya sa spiritual. Natandaan niyo ba yung lagi kong sinasabing ganap na masama? Hindi ito tumutukoy sa ating mga gawa na tayo masama. Na tayo ay nanununtok, na tayo ay, hindi yan ibig sabihin. Tayo kriminal, tayo ay ganito, hindi yan ibig sabihin sa gawa, kundi sa likas. Likas tayong masama, kaya nga tayo nakakagawa ng kasamaan. Likas tayong makasalanan, kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Yung gawang panlabas na kasinungalingan at kahambugan at kayabangan, yan ay resulta lamang ng totoo nating likas. Ang tao ay likas na masama. Tandaan niyo ba yung baso? Malinis na baso? Malinis. Ganyan ang buhay ng tao. Malinis na baso na may tubig. Patakan mo ng isang patak na lason. At yung lason na yun, mahahalo yun sa buong baso. Sa tingin niyo, may mabuti bang tubig doon? Walang mabuti. Pawang? Masama. Masama. Ganun ang tao. Tayo ay nagkaroon ng kasalanan, kaya tayo ay ganap na makasalanan. Kaya naman, nakakagawa tayo ng iba't ibang mga luwang kasalanan. Hindi mababago yan sa pagitan ng ating pagsaway, ng ating pagtutuwid. Mababago yan sa dugo lamang ni Kristo. Ibig sabihin ng dugo ni Kristo, kung pananampalataya kay Kristo, na siyang yung tagapagligtas. So, kailangan natin ang pagtitiis sa pag-share. Kailangan natin ang pagtsatsaga sa pag-share ng gospel. Kailangan natin ang kasipagan. Kailangan natin. So, yun ang kalawa. Ano yung una? Ang tao ay likas na rebelde, kaaway ng Diyos. Kalawa, ang tao ay ganap na masama. Ikatlo, kailangan natin ang pagdidepende sa banal na Espiritu. Kailangan natin ang pagdidepende sa banal na Espiritu. Diyos lamang ang dapat nabigyan natin ng kapurihan. Alam nyo, pagka nagbanggaan tayo laman sa laman, ugaling hindi Kristyano, magbanggaan niya, gera, patayan niya. Hiwalayin niya. Nakukuha niyo ba yun? Minsan mabait tayo. Tapos nakarinig tayo sa ating minamahal na tao na parang sinismis. Anong reaction mo? Gagalit ka, hiwalay ka na, hindi ka na magpapakita. Yan ang laman. Yan ang laman. Kailangan mo nang ikaw mismo ay nasa Espiritu. Paano mangyari yun? Kailangan mangyari yung unang tao ni Kristo sa kaligtasan. At kapag ka ikaw ay nasa kaligtasan na, magagawa mo magtiis, magagawa mo magtiyaga, magagawa mo magsipag na bahaginan ng isang taong ganap na masama, likas na masama, rebelde sa Diyos. Kaya nga sabi, hindi pwede makakayang bulag sa kanyang kapwa. Bulag. Ano mangyari? Halimbawa, bulag. Saan tayo pupunta? Saan pa tayo pupunta? Kapag bulag, mayroong bungay dyan, construction. Sa palagay nyo, lilipat sila doon? Naglag sila. Ito rin nanay ko, tsaka tiyahin ko. Parang matanda. No? Akay sila. Malakas pa naman. Doon pa sa Las Piñas. Pag ginagawa yung murnan dyan, sa may tapat ng kato nung sabi niya, may butas na. Sabi ni nanay ko, butas. Sabi, sige, doon tayo.
nauna yata nanay ko, na batak yung chay ko, naglag sila. Parang yung sila may gas-gas. Mahirap eh. Kung ikaw ay isang hindi pa nakatanggap ng biyaya at ikaw pipilitin mong baguhin ang isang taong wala rin biyaya, higil na kayo. Kailangan mo nang isuko mo ng sarili mo sa Diyos. At sa ganon, ay makapagpatay ka. So, nakadepende tayo sa Espiritu Santo. So, ano pong panawagan ito? Panawagan mula sa banal na persona, panawagan sa isang nakakahamong gawain, panawagan na may tiyak na gantimpala. Once na ikinangisda, may gantimpala. Sa makatwid, sa ating pangingisda ng kaluluwa, alam nating darating ang gantimpala ngayon na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. So, pasalamatan natin ng Diyos sa isang malaking pribileyo nito na tayo mapabilang ng mga manggagawa ng Panginoon. Hindi kailangan dito maging pastor. Hindi kailangan dito maging deacon. Basta ikay Kristiyano, saan ka man nakalagay? Ano mang posisyon mo? Sa bahay, sa eskwelahan, ano man. That's your calling. Nagtatrabaho ka. Naglilingkod ka. At ano ang paglilingkod natin? I-share si Kristo. Dahil tayo ay naglilingkod kay simple po yan. Kaya lahat dapat ng mga mananampalataya ay dapat naglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating paglilingkod, ito lang dapat nating tandaan. Lalo sa mga katulad ko, mga ngaral. Pagka binate, gusto, tanong, ganda ng mensahe. Tanong, sa kanya yun, sa kanya. Ngayon na, kaya tulong ka din. Panay. Pero, natutulog. Tali mo pala. Hindi maiwasan talaga yun. Kahit kayo, sa inyong kalagayan, at nagbunga yung inyong pag-share, huwag niyong asahan na kayo'y purihin ng sino mang tao. Huwag niyong hangarin ang papuri ng tao. Ganito turo ng Panginoon. Last, Luke 17 verse 7 to 10. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 17 verse 7 to 10. Papasahin ko, tapos i-share ko lang ito bilang magtatapos. Lucas 17, versikulo 7 hanggang 10. Ganito ang sabi. Sabi ng Panginoon sa mga alagad at sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Sino sa inyo na mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanya pagkagaling sa bukid, pumalito ka agad at upo sa hapag ng pagkain. Sabi, hindi pa niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbigkis ka, paglingkuran mo ko, hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom. Verse 9, pinasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming kabuluhan. Narito isang kwento ng Panginoon. Naka-picture ito. May nakita ng Panginoon halimbawa dyan. Mayroon isang amo at mayroon isang trabahante sa kanyang bukid. Dumating din yung trabahante. Sasabihin ba ng amo, halika. Maupo ka sa mesa. Maupo at paghanda kita, pakakainin kita. Yung ba gagawin ng amo? Di ba ang gagawin ng amo ganito? Oh, tapos na ba sa trabaho mo maghapon sa bukid eh. Sige na. Napupo ko sa mesa at paghanda mo ko ng pagkain. Nagugutom na ako. At pagkatapos kumain, saka ako kumain. Di ba natural yun? At sabi ng Panginoon, kung halimbawa, kayo ay nakapagtrabaho, kailangan ba kayong pasalamatan ng inyong amo? Kailangan ba kayong purihin? Ang dapat mong gawin, sabihin, kami
alagad lamang at ginagawa ko lang ang aking katulad. Yun ang dapat mangyari sa atin. Huwag tayo maghintay ng papuri ng ibang tao. Nagawa natin yun dahil na ng ating paglilingkod. At dapat ang Diyos lamang ang mabibigyan ng kapurihan at hindi ang ating mga sarili. Tayo na. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ang kita namin, Lord, na ano man po kalagayan namin, ano man trabaho mayroon kami dito sa lupa, ano man katungkulan sa aming lugar, sino man ang mga tao aming kahalubilo, Lord, kami pinaglilingkod sa inyo. Meron kami katungkulan na ipahayag ka sa mga taong aming kasalukatan. Dalangin namin, Panginoon, na nawa, maluwalhati ka sa aming mga buhay. Kung paano kami tumatanggap ng sweldo, Panginoon, na nakikita namin dahil sa aming pagsisikap at pagtatrabaho, Lord, ganyan din po naman ang aming pong paglilingkod sa inyo. Mayroon kayong walang hanggang pangako sa amin at ito'y siguradong darating. Kaya Lord, nawa, kayo ang maluwalhati sa aming buhay, sa aming mga katungkulan at sa gagawa. At hindi kami hangad, Panginoon, o maghangad na anumang papuri sa sinumang tao dahil nagampanan namin ang aming katungkulan namin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.